Bro, napansin mo ba na mas naadik ang babae sa lalaking hindi madaldal pagdating sa personal niyang mundo? Yung tipong hindi agad nag-e-explain ng bawat galaw, hindi nagsusumbong ng emosyon, hindi nagmamadaling linawin lahat ng nangyayari. Pero kahit tahimik, siya pa rin ang iniisip ng babae. Bakit ganon? Bakit habang mas tahimik ka, mas gusto niyang intindihin ka? Ito yung tinatawag kong power of not explaining. Hindi ito pagiging cold. Hindi rin ito tungkol sa pagiging insensitive. Ito ay tungkol sa pagkontrol ng enerhiya mo. Kasi sa totoo lang, kapag palagi mong nililinaw ang bawat issue, pinapaliwanag ang bawat desisyon o sinusubukang ipaintindi sa babae kung bakit ka ganito, nawawala ang mystery. At pag nawala ang mystery, nawawala rin ang attraction. Ang babae bro, natural na curious. Ang utak niya wired para mag-analyze ng behavior. Kapag masyado mong ibinibigay ang lahat ng sagot, nawawalan siya ng thrill. Pero kapag tahimik ka, steady, at hindi mo pinipilit ipaintindi ang sarili mo, doon siya naaadik. Kasi gusto niyang malaman kung ano nasa isip mo. Ang hindi pagpapaliwanag ay hindi pagiging mahina, ito ay pagiging intentional. Ang mga lalaking hindi basta nagpapaliwanag ay yung may inner calm at emotional control. Kasi alam nila, hindi lahat ng bagay kailangan sabihin. Sa part na to, gusto kong tandaan mo ito, bro. When you stop explaining, you start commanding respect. Hindi mo kailangang maghabol ng validation. Hindi mo kailangang ipilit na maintindihan ka niya. Kasi kapag marunong kang manahimik sa tamang paraan, mas malakas ang impact mo kaysa sa taong puro salita. Sa susunod na part, pag-uusapan natin ang unang dahilan kung bakit napakalakas ng effect ng hindi pagpapaliwanag. The power of not explaining, ang halaga ng katahimikan at mystery. Alam mo bro, karamihan ng lalaki ngayon, pag may nangyayari o may misunderstanding sa babae, mabilis magpaliwanag. Parang instinct na agad. Hindi kasi ganun yan. Hindi ko naman sinasadya. Ito kasi yung totoo. Pero sa totoo lang, minsan sa sobrang dami mong paliwanag, nawawala yung mystery mo. Nawawala rin yung respeto. Kasi nagmumukha kang defensive, parang gusto mong patunayan na ikaw yung tama. Ang mga babae, lalo na yung emotionally mature, marunong magbasa ng kilos, hindi mo kailangan sabihin lahat. Kapag may ginawa kang hindi niya agad nagustuhan, pero alam mong wala ka namang masamang intensyon, minsan mas powerful yung hindi mo agad pinapaliwanag. Yung kalmado ka lang. Bakit? Kasi doon pumapasok yung curiosity. Ang mystery bro, hindi tungkol sa pagiging tahimik lang. Ito yung art ng hindi mo binibigay lahat ng impormasyon agad. Parang pelikula, pag alam mo na lahat ng twist sa umpisa, nawawala yung thrill. Ganon din sa attraction. Kapag masyado kang predictable, nawawala yung spark. Pero kapag pinili mong manahimik, yung babae napapaisip, bakit hindi siya nag-react? Hindi ba siya apektado? O confident lang talaga siya? Yung katahimikan mo nagiging tanong sa isip niya. At kapag napaisip mo ang babae, dun siya naa-attract. Kasi ang curiosity, gateway yan ng attraction. Kapag mas marami siyang gustong malaman tungkol sa'yo, mas tumataas ang value mo sa paningin niya. Ngayon, hindi ibig sabihin na kailangan mong maging cold or rude. Ang ibig sabihin lang, piliin mong magsalita kapag may sense, hindi kapag gusto mo lang ipagtanggol ang ego mo. Kasi minsan sa kaka-explain mo, lalo mo lang napapakita na kailangan mo ng validation. Ang tunay na confident na lalaki, hindi kailangan ipaliwanag ang bawat kilos niya. Hindi dahil wala siyang pakialam, kundi dahil alam niya kung sino siya. Alam niyang hindi niya kailangang patunayan ang sarili niya sa kahit kanino. At ito yung secret dito bro. The less you explain, the more she tries to understand you. The more she observes you, the more she gets drawn to your mystery. Hindi mo kailangang laging sagutin ang tanong na bakit. Minsan, hayaan mong maramdaman niya na hindi lahat ng bagay may sagot agad. Kasi kapag ginawa mo yon, nagiging challenging ka at alam mo naman, ang mga babae naturally attracted sa challenge. Ang challenge kasi, hindi lang tungkol sa hirap mong makuha. Minsan tungkol yan sa lalim ng isip mo. Kapag hindi ka madaldal sa paliwanag, nagmumukha kang malalim. Hindi dahil nagmamarunong ka, kundi dahil marunong kang tumahimik kapag hindi kailangan magsalita. Kaya kung gusto mong maging lalaki na may presence, hindi kailangan ng madaming salita. Kailangan lang ng self-control. Kasi sa panahon ngayon, bihira na ang tahimik pero matatag. At kapag nakita ng babae na hindi mo kailangang ipagtanggol ang sarili mo para mapanatili ang respeto mo,
dun siya lalo na-attract. Kapag hindi mo pinapaliwanag, ikaw ang may power. Bro, isipin mo ganito. Sa tuwing nagpapaliwanag ka, binibigay mo ang power mo. Kasi ipinapakita mo na kailangan mo ng approval. Pero kapag tahimik ka, ikaw ang may control sa situation. Hindi mo hinahayaan na siya ang magdikta kung paano mo dapat ipaliwanag ang sarili mo. Kapag hindi mo agad sinasagot ang mga tanong niya tulad ng bakit ka ganun o bakit hindi ka nag-reply, hindi ibig sabihin na wala kang pakialam. Minsan, ibig sabihin lang nun, alam mong hindi mo kailangang magpaliwanag para mapatunayan ang value mo. Kasi kung may tiwala siya sa'yo, hindi mo kailangang magsalita ng marami. Ang mga babae natural na curious. At ang curiosity, kapag hindi agad nasasagot, nagiging emotional trigger. Ibig sabihin kapag tahimik ka at hindi ka agad nag-i-explain, napapaisip siya. Laro yan ng isip at emosyon. Habang mas nag-iisip siya, mas lumalalim ang connection niya sa'yo. Ngayon, hindi ko sinasabing ghost ka lang bigla o wag mo na siyang kausapin. Ang ibig kong sabihin, piliin mo kung kailan ka magsasalita. Halimbawa, may misunderstanding. Sa halip na magpadalos-dalos magpaliwanag, pause ka muna. Analyze mo kung worth it bang ipaliwanag o hindi. Kasi minsan, sa katahimikan mo, mas malakas ang mensahe mo kaysa sa isang mahabang paliwanag. Kapag hindi mo pinapaliwanag, pinapakita mo na kalmado ka, na hindi mo kailangang habulin ang validation ng iba. That's power. Kasi ang kontrol ng emosyon, bihira sa panahon ngayon, lalo na sa mga lalaki. Kadalasan impulsive, mabilis mag-react. Pero yung marunong humawak ng sarili, siya yung may tunay na kontrol. At alam mo bro, dito pumapasok yung respeto. Kapag marunong kang tumahimik sa mga bagay na hindi kailangan ng paliwanag, mas nagmumukha kang mature, hindi mo kailangang makipagtalo. Hindi mo kailangang ipaliwanag sa lahat kung bakit ka ganito o ganyan. Kasi alam mong hindi mo kailangan ng external validation para maramdaman ang value mo. Ito yung paradox ng silence. The less you say, the more people listen when you do. At sa mata ng babae, nagiging kakaiba ka. Hindi ka tulad ng iba na laging nagsasalita para lang mapansin. Ikaw yung tipo na kapag nagsalita, may bigat, may lalim, may respeto. Ang hindi pagpapaliwanag ay hindi pag-iwas, ito ay pagpili ng laban. Hindi mo kailangan ipaliwanag sa lahat ng oras kasi hindi lahat deserving ng explanation mo. Ang explanation ay para sa taong handang makinig at umintindi, hindi sa taong gusto lang manalo sa argumento. Kaya bro, next time na may misunderstanding o may babaeng nagtatampo sa'yo, huwag agad magpaliwanag, pause ka muna. Kasi minsan, sa katahimikan mo, doon siya matututo magtanong, mag-isip, at mas lalo kang maintindihan. Ang psychology sa likod ng not explaining, bro, para mas maintindihan mo kung bakit powerful ang hindi pagpapaliwanag, kailangan natin tignan ang psychology sa likod nito. Una, may tinatawag na curiosity gap. Sa psychology, ito yung space sa utak ng tao na gusto niyang punan kapag may kulang na impormasyon. Kapag hindi mo ipinaliwanag ang lahat, nagiging puzzle ka sa isip niya. At ang tao likas na ayaw ng unfinished story. Kaya kahit wala kang gawin, isipin niya ng isipin kung bakit ganun ka. Pangalawa, may emotional contrast effect. Sa simpleng salita, mas nafe-feel ng babae ang presence mo kapag minsan ay wala ka. Kapag hindi mo agad binibigyan ng paliwanag, nagkakaroon ng emotional tension, yung parang, bakit siya tahimik? May problema ba? O chill lang talaga siya? At habang iniisip niya yon, lumalakas ang emotional attachment niya sa'yo. Pangatlo, may mystery attraction bias. Lahat tayo naturally attracted sa taong hindi madaling basahin. Kapag palaging open book ka, nawawala yung thrill. Pero kapag may part ka na tahimik, may lalim at hindi laging nag-e-explain, nagiging challenge ka. At tandaan mo bro, ang challenge ay isa sa pinakamalakas na form ng attraction. Ngayon, hindi ito tungkol sa pagmanipula. Ang pagiging mysterious ay hindi pagiging fake. Ang essence nito ay self-control. Marunong kang pumili ng sinasabi mo at kung kanino mo lang ibinubukas ang isip mo. Hindi mo kailangang maging tahimik palagi, pero marunong kang magtahimik kung kailan kailangan. Isa pa, kapag hindi ka agad nag-i-explain, mas natutunan mong i-handle ang sarili mong emotions. Kasi sa halip na magpaliwanag agad, naiintindihan mo muna kung ano talaga ang nangyayari. Nakakatulong to sa emotional intelligence mo. And emotional intelligence, bro,
Yan ang nagpapakita ng tunay na maturity ng isang lalaki. Kaya isipin mo to, ang not explaining ay hindi about sa pagiging cold o distant. It's about being centered. Hindi ka nagre-react agad sa pressure. Hindi ka agad nagpapaliwanag para lang mapatahimik ang iba. Pinipili mong maging kalmado kahit hindi ka nauunawaan. At yan ang nagiging dahilan kung bakit ka nagiging rare. Kasi sa panahon ngayon, lahat gustong magpaliwanag, mag-post, magpaliwanag ulit. Pero ikaw sa tahimik lang, steady, confident. At sa mata ng babae, yan ang lalaking may direction. Hindi kailangan ng validation kasi alam niyang kaya niyang tumayo sa sarili niyang paninindigan. Paano mo i-apply ang not explaining sa totoong buhay? Bro, dito na tayo sa pinaka-importanting part. Paano mo gagamitin ang power of not explaining sa daily life mo? Lalo na sa pakikitungo mo sa babae. Una, kapag may misunderstanding, huwag agad magpaliwanag. Most guys, pag may issue, agad magta-type ng mahabang message, explaining every detail. Pero ang totoo, mas lalo lang nilang pinapakita na apektado sila. Ang gawin mo, take a step back. Bago ka mag-reply, huminga ka muna, kalmahin sarili mo. Kung kailangan mong linawin, gawin mo ng diretso at simple. Hindi mo kailangang i-justify lahat. Kapag nakita niyang composed ka kahit may tension, dun niya mararamdaman na emotionally mature ka. Pangalawa, kapag may mga tanong siya na hindi naman kailangan sagutin agad, huwag mong pilitin magpaliwanag. Halimbawa, tinanong ka niya, bakit hindi ka na masyado nagme-message? Pwede mong sagutin ng simple, busy lang ako lately. Hindi mo kailangang magbigay ng mahabang kwento. Ang tahimik at diretso na sagot minsan mas may impact kaysa sa mahabang justification. Pangatlo, kapag pinupush ka niyang magpaliwanag sa mga bagay na di mo pa kayang sagutin, sabihin mo lang ng maayos na, ayaw mo munang magsalita. Ayaw kong magsalita habang mainit pa ulo ko, baka may masabi lang ako. Yan ang lalaking marunong magkontrol. Hindi takot sa confrontation, pero marunong maghintay ng tamang oras. Pangapat sa routine sa social media, marami diyan pag may issue o gustong ipakita sa ex o sa babae, agad magpo-post. Parang indirect explanation o flex ng emotion. Pero kung gusto mong ma-develop ang image ng mystery, stay quiet. Hayaan mong actions mo ang magsalita. Kung masaya ka, ipakita mo sa gawa, hindi sa caption. Panglima, kapag gusto mong i-maintain ang mystery sa conversation, don't overshare. Kapag tinanong ka ng babae ng personal, sagutin mo pero iwanan mo ng konting space para isipin niya pa. Example, babae, anong ginagawa mo pag stress ka? Ikaw, depende sa araw. Minsan gusto ko lang mawala sandali. Hindi mo sinabi kung saan ka pumupunta o ano ginagawa mo, pero naiwan siyang curious. At yun ang goal, mapaisip siya tungkol sa'yo. At panghuli bro, practice detachment. Kasi kahit anong galing mo sa hindi pagpapaliwanag, kung attached ka pa rin emotionally sa approval niya, babalik at babalik ka sa dati. Kailangan marunong kang tumanggap nang hindi ka laging maiintindihan. Hindi lahat ng tao deserving makaalam ng loob mo at hindi mo obligasyon ipaliwanag ang bawat galaw mo. Kapag natutunan mong tumahimik sa gitna ng ingay at maging kalmado sa gitna ng pressure, dun ka nagiging magnetic. Kasi sa panahon ng oversharing, ikaw yung kalmado, confident, at misteryosong lalaki na hindi madaling basahin. The real reason, bakit naa-attract ang babae sa lalaking tahimik? Bro, ngayon pag-usapan natin ang psychology sa likod ng lahat ng to. Bakit nga ba mas naa-attract ang babae sa lalaking hindi masyadong nagsasalita? Hindi nag-e-explain at hindi nagmamadaling ipaliwanag ang sarili. Simple lang, mystery creates attraction. Ang mga babae, naturally curious. Gusto nilang malaman kung ano nasa isip mo, anong iniisip mo tungkol sa kanila, at kung bakit parang hindi ka tulad ng karamihan ng lalaki. Habang mas konti kang sinasabi, mas nagwo-work ang imagination nila. At bro, imagination is powerful. Kasi kapag babae na ang nag-i-imagine ng tungkol sa'yo, kahit wala kang ginagawa, gumagawa na siya ng emotional connection sa isip niya. Karamihan ng lalaki, sinisira ang mystery nila kasi gusto nilang ma-please si girl. Gusto nila ipakita na ako yung perfect guy. Pero ang hindi nila alam, pag masyado kang available, predictable, at laging nagpapaliwanag, nawawala yung intrigue. Yung mga babae gustong maramdaman na may challenge, hindi dahil gusto nila mahirapan, kundi dahil gusto nila maramdaman na kailangan nilang i-earn yung access sa'yo
At ito pa, kapag hindi ka nag-e-explain agad, pinapakita mo rin na emotionally grounded ka. Ibig sabihin, hindi mo kailangan ng validation. Hindi mo kailangan ng approval. Alam mong kung ano ka, sapat na. Yun ang masculine energy na hinahanap ng babae. Hindi yung malakas lang boses o macho sa katawan, kundi yung lalaki na may tahimik na confidence. Kapag tahimik kang lalaki na hindi defensive, hindi mo kailangang ipakita na tama ka dahil alam mong tama ka. At kapag nakikita ng babae na hindi ka nadadala sa emosyon niya, dun siya naguguluhan. Bakit hindi siya affected? Bakit parang chill lang siya? At habang iniisip niya yon, mas lalo siyang nai-intrigue. Doon nagsisimula yung attraction hindi dahil naghabol ka, kundi dahil pinakita mong hindi mo kailangang habulin. Sa ganitong mindset bro, hindi mo kailangang magpanggap. Hindi mo kailangang magpakita ng cold para lang magmukhang malakas. Ang totoo, genuine calmness is what attracts women the most. Yung energy ng I'm good whether you stay or go. At dito papasok yung tunay na stoicism. Hindi ibig sabihin walang pakiramdam ka, kundi marunong kang i-handle ang pakiramdam mo. Kaya kapag nag-aaway kayo o may misunderstanding, hindi mo kailangang magpaliwanag agad para lang maayos lahat. You let the situation breathe. You respond only when necessary. Yun ang real power ng not explaining. Hindi tahimik ka lang, kundi marunong kang pumili kailan at kanino mo lang bubuksan ang sarili mo. Sa dulo bro, tandaan mo, hindi mo kailangang ipaliwanag ang value mo. Ang mga taong totoo, makikita yon kahit hindi mo sabihin. At ang mga hindi nakakakita, hindi mo kailangang kumbinsihin. How to stay calm and silent, even when you're triggered. Bro, eto yung crucial part. Kasi madali lang sabihin na be calm or don't explain. Pero pag nandyan na yung babae na gusto mo, pag kinakausap ka na ng may halong sarcasm o cold tone, dun mo marirealize kung gaano kahirap kontrolin ang emosyon mo. So, paano mo mapapanatili ang composure mo kahit tinatamaan ka na sa ego mo? Ito yung mga mindset at habits na kailangan mong buuin. 1. Pause before you react. Kapag may sinabi siyang nakakainit ng ulo o nakaka-offend, huwag agad sagot. Take a breath. Count to 3. Yung 3 seconds na yun ang boundary mo sa impulsiveness mo. Yung mga lalaking marunong mag-pause, sila yung hindi kayang kontrolin ng babae. Kasi hindi sila robot ng emosyon nila. 2. Observe instead of absorb. Kapag may issue o tension, itrain mo isip mo na parang nanonood ka lang ng movie. Huwag mo agad personalin. Halimbawa, nagrereklamo siya na wala kang pakialam, imbes na magpaliwanag o depensahan sarili mo. Isipin mo muna, bakit niya sinabi yon? Ano gusto niyang maramdaman? Pag ganito ka mag-isip, nagiging logical ka instead of emotional. At tandaan mo bro, babae ang natural na emotional, kaya kung pareho kayong ganon, wala nang balance. 3. Control the tone, not the words. Hindi mo kailangan palaging may sagot. Minsan, tone lang ng boses mo ang magpapakita ng maturity mo. Tahimik, steady at confident na tono. Yung tipong kahit may tension, kalmado ka lang. Yun ang lalaking hindi basta tinatablan kasi hindi siya naglalaban gamit emosyon, kundi presence. 4. Detach from the outcome. Ito yung pinaka-importante. Ang reason kung bakit ka na-frustrate o napipilitan mag-explain ay dahil gusto mong maayos, gusto mong makuha ulit yung connection, gusto mong approval. Pero the more you try, the more you lose control. Ang tunay na kalmado ay galing sa mindset na kung para sa akin siya, babalik siya. Kung hindi, ayos lang. Yung peace mo hindi nakadepende sa reaksyon ng babae. 5. Practice solitude. Bro, hindi ka magiging emotionally grounded kung hindi ka marunong mapag-isa. Pag lagi kang naghahanap ng kausap, ng validation, o ng assurance, madali kang mahulog sa overthinking. Pero kung sanay kang tahimik, sanay kang mag-isa ng hindi lonely, dun mo mahanap yung true control. Tahimik ang isip, steady ang puso. At dito mo makikita kung gaano kalalim yung power ng stoicism sa daily life. Hindi ito pagiging cold, hindi ito pagiging walang puso. Ito ay pagiging aware na may mga bagay na hindi mo kailangang kontrolin at kasama na doon ang reaksyon ng babae. So next time na gusto mong magpaliwanag, tanungin mo sarili mo, gusto ko bang magsalita kasi kailangan o gusto ko lang maramdaman na tama ako? Kung yung sagot ay ego, manahimik ka muna. Kasi minsan, ang tahimik mong hindi sagot yon na mismo ang pinakamalakas mong sagot. Kung umabot ka hanggang dito bro, ibig sabihin isa ka sa iilang lalaking nagsisimulang maintindihan kung ano ang tunay na kalakasan
ng isang lalaki. Yung hindi sa muscle, hindi sa pera, kundi sa kontrol sa sarili. Ngayon alam mo na hindi mo kailangang patunayan ang halaga mo sa pamamagitan ng paghabol, pagpapaliwanag o paghingi ng pansin. Ang tunay na respeto, kusa yang ibinibigay ng babae sa lalaking kalmado, may direksyon at marunong manahimik kapag kailangan. So kung gusto mong tuloy-tuloy matutunan kung paano maging emotionally strong, mysterious at confident na lalaki, I like ang video. Mag-subscribe ka na bro at i-turn on mo yung bell icon para di mo ma-miss ang mga susunod na topics natin tungkol sa stoicism at psychology ng babae. At kung may natutunan ka dito, i-comment mo sa baba kung alin sa mga sinabi ko ang pinakatumama sa'yo. Masarap basahin yung mga kwento ng kapwa, lalaking natututo na maging mas matatag sa loob, hindi lang sa labas.